Aprobado ng Philippine National Police ang revocation ng lisensya ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bahay sa Angeles City, Pampanga na pinagtataguan umano ni Senator Bato sinalakay ng CIDG at NBI. Mainit na diskusyon sa Senado hinggil sa mosyong pag-amyenda sa Senate rules na uwi sa walkout. Ang status conference sa kaso ni FPRRD isasagawa mamayang hapon. ILG umaasang may buhay pa sa mga hinahanap na individual sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ella, magandang tanghali sa iyo. Ang revocation ng license to own and possess firearms at firearms registration ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay pinirmahan kahapon, May 26, 2026 ng pinuno ng Firearms and Explosives Office. Base sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LSAP si Senator Bato. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng 15 at higit pang armas o baril na kinukonsidera na siyang kolektor. Sa record din ng FEO, Ella, si Bato ay nagmamay-ari ng 117 mga baril. Mayroon na ring sulat ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 para impormahan si Senator Bato kaugnay sa revocation. Ipinasusurrender kasi ng FEO ang mga baril ni Senator Bato sa pulisya sa lalong madaling panahon. Kumbinsido pa rin ang Department of Justice na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa kabila ng ginagawang pagtatago sa batas ng senador, sinabi ng DOJ na hindi nakakailanganin pa ng pamahalaan na maglaan ng reward o pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa lokasyon ni Senator de la Rosa. Wala pong ganong konsiderasyon na tinitingnan kasi naniniwala po kami meron pong mga pumapasok na iba't ibang impormasyon sa ating law enforcement agent na tumutulong po. Samantala, magpapadala naman ng formal letter ang Department of Justice para sa legal counsel ni Senator Bato na si Atty. Jimmy Bondoc. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, ito ay upang hilingin nila kay Atty. Bondoc na ituro ang kinaroroonan ng senador. Dagdag pa ng kalihim, hindi solusyon ang lawyer's client privilege para hindi ilahad ang lokasyon ni Senator Bato. We will see liability. My position is the client's lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law. Walang nakitang Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at maging ng National Bureau of Investigation. Bandang alas 6 kaninang umaga nang puntahan ng mga tauhan ng PNP, CIDG at NBI ang isang bahay sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Base sa inisyal na impormasyon, pinaghihinalaan umano na nasa naturang bahay nagtatago si Senator de la Rosa. Samantala sa isang post sa social media, kinundena naman ni Atty. Israeli Tutorion ang ginawa ng PNP, CIDG at NBI. Sa screenshot na ibinahagi ng abogado mula sa post ng may-ari ng sinalakay na bahay, sinasabi nito na tinatayang nasa 20 hanggang 30 tauhan ng CIDG at NBI ang pumunta sa kanilang tahanan na wala umanong dalang search warrant. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No, the record will show, nakatape naman ang taas-taas ng boses nyo Diba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga mambabatas na miyembro ng majority at minority bloc sa Senado kagabi. Ito ay matapos muling isulong ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang motion na baguhin ang panuntunan ng kapulungan upang payagan ang mga senador na dumalo sa sesyon ng remote sa pamamagitan ng teleconference o video conference. Ang nilalaman ng motion ay pagdaragdag ng Section 41C sa Rule 14 ng Senate Rules. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. Unang inihain ang motion ni Senator Marcoleta noong May 11, 2026.
Subalit nauwi sa mainit na talakayan ang motion matapos ang matinding pagtutol ng Senate minority. Does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? So the committee chairman or the chairman of any committee, including the Rules Committee, may just report out. It is clearly... There's no new rule. I read the rule. Senator Lacson is referring to resolutions or And motions. communications or anything referred to the Committee on Rules. We're talking about a motion to amend the rules. We had the option of taking it up, but since everyone asked for one more day, it was given to the Committee on Rules. The Committee on Rules has an option to take it up. Binigyang diin pa ni Senator Francis Pangilinan na ang lahat ng nakaraang 48 na amyenda sa Senate Rules ay dumaan sa mga resolusyon at ang bagong motion ng Senator Marcoleta ay dapat sumunod sa one-day notice requirement ng Rule 136 bago ito aksyonan. Nagdududa naman si Senator Erwin Tulfo sa dahilan kung bakit tila minamadali ang pagpapasa sa amyenda. Anya, may kaugnayan ba ito sa mga balita na posibleng may 2 senador ang posibleng maaresto sa mga darating na araw? Ginit ng mayorya ang tamang paraan upang resolbahin ang anumang pagtutol o pagkakaiba sa interpretasyon ng rules ay sa pamamagitan ng botohan o ang pag-divide the House. Dito na nag-walk out ang mga miyembro ng minorya bilang protesta sa itinuturing nilang railroading ng proseso. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring putukan sa Senado nitong nakaraang May 13. 2 araw pagkatapos nito, pinatawan agad ng 6 na buwan na preventive suspension si Senate Sergeant at Arms retired Major General Mau Aplasca. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla kahapon, wala pa silang natatanggap mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na reply o kumpirmasyon kung ipinatupad na ang order na nanggaling mula sa kanila. Nakalarm kasi ako, na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplasca, still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing. Sa kautusan na inilabas ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC noong isang linggo, gagawin mamayang hapon oras dito sa Pilipinas ang unang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda sa formal na paglilitis sa dating presidente. Kabilang sa mga tatalakayin ang posibleng petsa ng pagsisimula ng trial, ang dami ng mga saksing ihaharap ng prosekusyon, mga wikang gagamitin sa korte at ang mga protokol para sa proteksyon ng mga saksi. Tatalakayin din ang mga aplikasyon para sa partisipasyon ng mga biktima sa kaso. Inaasahan na dadalo dito ng personal ang legal representative ng mga biktima ng war on drugs matapos tanggihan ng ICC na dumalo sa pamamagitan ng remote video link dahil na rin sa issue sa seguridad ng koneksyon. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ang paghahanap sa mga nawawalang manggagawa sa gumuhong itinatayong siyam na palapag na hotel sa Angeles City. Matapos itong pansamantalang itigil kagabi dahil sa biglahang pagbuhos ng malakas na ulan para na rin sa kaligtasan ng mga rescuer. Ngayong umaga, dumating sa Ground Zero si DILG Secretary John Vic Remulla upang inspeksyonin ang isinasagawang operasyon. Kay Senator Amy Marcos, mayroon na umanong case build-up na ginagawa sa kanilang 13 miyembro ng Senate majority. Inihayag ngayong araw ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na tila pinupunterya umano sila ng pamahalaan. Ito ay matapos i-anunsyo kahapon ng Office of the Ombudsman na posibleng formal ng kasuhan ng plunder at iba pa si Senator Jinggoy Estrada. At bukod sa nasabing senador, ay may ilan o iba pang mambabatas ayon kay Ombudsman Crispin Remulla ang kanilang iniimbestigahan at posibleng makasuhan sa mga susunod na araw. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Senator Marcos, may mga tumatawag at nagte-text umano sa kanila mula sa law enforcement agency na mayroon na umanong case build-up na ginagawa sa kanilang mga miyembro ng mayorya. Pakinggan natin ang pahayag ng senadora. Lahat kami talagang pinupunteriya. Bukod kina Senator Jinggoy Estrada, Senator Villanueva, Senator Francis C. Escudero at Senator Rodante Marcoleta na binabanggit ng Ombudsman na mga iniimbestigahan at nakatakdang makasuhan. Nakatakdang i-refer naman ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice,
laban naman kay Senator Robin Padilla.